Okay, magandang gabi po sa ating lahat. Amen. Purihin po ang Panginoon sa ating mga memory verses and also sa ating po mga testimonies. So, salamat sa Diyos sa kanyang pagpapala sa Lucena, sa Bible study po doon and kids ministry. Salamat sa Panginoon. So, lahat ng mga gawain po ay talagang ma-amaze po tayo sa pagkilos ng Panginoon. So, kung kanino-kanino tayo dinadala, kung sino-sino yung mga taong nasasyaran po natin, and yung mga sitwasyon na ginagamit ng Diyos na hindi naman natin inaasahan na ito pala yung magiging paraan para may bahagi natin ang mabuting balita. Kaya purihin po ang Panginoon sa lahat ng ating pong mga gawain. So, doon po natin makikita yung reality ng buhay, kung anong klase po yung environment ng ating po mga bina-Bible study. So, nakikita po natin talaga yung degree or yung tindi ng pagkauhaw nila sa katotohanan. Kaya mas nakikita natin yung kahalagahan na tayo po ay mag-participate sa ministry. So, hindi lang po tayo physically present sa gawain ng Panginoon, kundi nandun talaga yung kagustuhan natin na tayo po ay makibahagi para po sa gawain. So, sa pagtuturo ng mga bata, So, kalooban po ng Panginoon, hindi lang po sina Sister Marie, Sister April, Sister Dayan ang uusbong po dito na magiging tagapagturo ng mga bata and maging doon po sa mga nagba-Bible study. So, hindi lang po mga manggagawa, mga kalalakihan, kundi lahat po tayo ay maaaring gamitin ng Diyos para po sa kanyang ministry. Kaya salamat sa Panginoon sa lahat po ng ating po mga napakinggan na patotoo. Purihin po ang Panginoon. Okay, so ngayon po idadako tayo sa ating exhortation muli, mga kapatid. At samahan po ninyo ako sa 1 Timothy chapter 1 verse 5. At ito po yung ating last part ng ating series sa the goal of our teaching or ang mitingin ng ating pagbabahagi ng salita ng Panginoon. Okay, so 1 Timothy chapter 1 verse 5. So isang text na lang po ang ating babasahin at pagkatapos po, tayo po ay mananalangin sa Panginoon. Okay, 1 Timothy chapter 1 verse 5. The aim of our charge is love that issues from a pure heart and a good conscience and a sincere faith. Purihin po ang Panginoon. Tayo po ay manalangin. Muli, O Diyos, salamat po sa pagkakataong ito na muli po kaming makapakinig ng inyong pong salita. At tunay po na ang layunin po ng inyong pong paghahayag sa amin ay upang mas maging kawangis kami, kahugis ng amin pong Panginoong Jesus na nagligtas po sa amin sa bundok ng Kalbaryo. At O Diyos, sa amin pong pakikinig ay magbigay daan po ito sa lulugod po ninyo at sa pamamagitan po ng aming paglalapat sa buhay ng mga ituturo po ninyo sa amin, na kami po ay patuloy na maging humble and obedient sa inyo pong ihahatid na salita. At maging ang inyo pong tagapagsalita na gagamitin ngayong pong gabi ay gamitin niyo po lamang na instrumento, O Diyos. Patawarin niyo po ako sa aking pong mga nagawa na hindi kaaya-ay sa iyo, karapat-dapat sa iyo pong kabanalan. At ikaw po may taas ko lamang sa paghahayag po ng inyo pong salita. Salamat po muli sa oras na ito at ang Santong Espiritu po ang siyang magbigay sa amin ng kaliwanagan sa iyo pong salita. Purihin ka sa pangalan ng iyong pong anak na si Jesus. Amen at amen. So muli po, ang makikita po natin sa ating passage is about sa damdamin po at intention po ng tunay na lingkod ng Diyos. Kumpara po doon sa mga tao na kung saan ay naghahangad na sila po ay maging tagapagturo, pero hindi sila pinagkalooban ng karunungan, discernment, and illumination na kung saan ay ibinibigay lamang sa mga ligtas o sa mga iniligtas ng ating pong Panginoon. So definitely, ang makikita po natin dito is yung gifts, o yung pong kaloob na kung saan ay taglay ng isang lingkod ng Panginoon. Kaya sabi po ni Apostle Paul po kay Timothy is regarding po sa mga bulaang propeta o bulaang guro, so sila ay balaan na huwag magturo ng hindi mula sa Diyos o ng tinatawag po nating different
doctrine. Sabi po dito sa verse 3. And to devote themselves, so nor to devote themselves to myths, ano po, sa mga alamat at sa mga genealogies. Kasi maaaring ang background po nito pong mga false teachers na ito, nakasama po ni Timothy sa iglesia po ng Efeso, ay meron pong background po sa Judaismo. Meron silang background doon sa kultura at sa kautusan na kung saan ay ito po yung kanilang pinaninindigan. And they promote speculations rather than the stewardship from God, that is by faith. So yung kung anong message na mula sa Panginoon na ipinagkatiwala sa tunay niyang mga lingkod. Kaya sabi niya, is the aim of our charge is love, okay? Not to spread confusion, not to spread hate sa mga tao, sa mga hindi kauri, kundi pag-ibig na unang ipinakita at pinadama sa atin ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus. At ang pag-ibig na ito, sabi dito, is love that issues or love that stems from a pure heart and a good conscience and a sincere faith. So sa puso na nilinis o pinapaging dalisay ng Diyos at malinis na budhi at sabi dito, tapat o tunay na pananampalataya. Kaya ang ating pong objective muli is to keep ourselves on track for the goal of our teaching. So, what is the goal of our teaching? Again, so ito ba'y naka-align sa sinasabi po ng Bible? Ito ba'y naka-align sa kung anong sinasabi ni Apostol Pablo kay Timoteo na kaya lang tayo nagbabahagi ng salita ng Panginoon ay para ipagbigay alam sa tao na may alam ka sa Bible, na meron kang alam sa orihinal na lingwahe, na meron kang alam sa iba't ibang mga doktrina na itinuturo ng Biblia, pero hindi natin naipapakita kung ano ba yung damdamin ng isang tunay na lingkod ng Diyos, which is yung pag-ibig. Kaya sabi po dito is love, ano po, o pag-ibig. Kaya hindi natin pwedeng alisin o paghiwalayin ang katotohanan at ang pag-ibig. Dahil ang katotohanan ay pag-ibig. Okay? Yung memory verse ni Pastor Marlon, ano po? God so loved the world. So that is the truth. Okay? So ang pag-ibig, ang katotohanan. Kaya hindi maaari po na sa pangangaral o pagbabahagi o pagtuturo ay walang pag-ibig. And, sabi po dito, a good conscience. So not only a pure heart and a good conscience, so makikita po natin ang dalawang nakaraan po nating pinag-aralan na kung saan ay katangian po ng puso na kung saan dito dapat nagmumula ang pag-ibig sa ating pong pagtuturo. So nandun po yung assurance ng ating kaligtasan na tayo po ay nagpapatotoo na tayo po ay nilinis na ng Panginoon ng ating mga puso. And also, yung ating paghahangad na sa ating paglilingkod sa Diyos, hindi natin nababahiran ang kanyang pangalan. Hindi natin nasasaalang-alang ang patotoo ng Panginoong Hesus sa pamamagitan ng ating pagtuturo. Because this is a serious thing, mga kapatid. Hindi ho basta lang magtuturo ito. Ano po, na pag nagkamali ay madadaan po natin sa simpleng paghingi lamang ng tawad pero hindi talaga bukal sa ating puso. Because ang nakasalalay din po dito is yun pong kaligtasan ng mga taong ating binabahaginan o ng ating tinuturuan. Kaya first is a pure heart and then we have the good conscience. So purity of heart that love must come from in our teaching sets us the foundation. So definitely, ang sinasabi po dito pag-ibig ay nagmumula sa isang taong naligtas sa pananampalataya sa Panginoon. So hindi lang po ito dahil siya ay masugid na adherent or siya ho ay panatiko sa kanyang kinabibilangang samahan. So hindi niya ma-attain yung purity of heart sa pamamagitan ng mga seremonya o ritual, kundi sa pamamagitan ni Kristo. Kaya sabi dito, that is the foundation. Ano po? Ito yung pinakapundasyon sa pag-ibig na siyang mithiin ng isang tagapagturo. Siya'y ligtas. And next is yung tinatawag nating budhi o yung clean conscience. So sabi dito, that is the conscious part. Ano po? O yung kamalayan ng isang iniligtas. So hindi po pwede na ikaw ay pinapaging dalisay ng Panginoon, niligtas ka ng Panginoon, pero wala kang malay sa iyong ginagawa kung ito ba ay kasalanan na sa Diyos o hindi pa.
Di ba? Kaya dapat maliwanag sa atin ang ating tinitindigan. Maliwanag sa atin ang ating itinuturo. At tayo ho ay kumpiyansa sa ating itinuturo. Amen? So that is the next, or that is number 2, the clean conscience. And ito pong pangatlo natin, so we have love from a sincere faith. So love from a sincere faith, ano pong ibig sabihin? So balikan po natin ang talata. So sabi po dyan, the aim of our charge is love that issues from a pure heart and a good conscience and a sincere faith. Kasi po, sinabi po ito ni Apostle Paul upang palabasin na ito ho ay salungat doon po sa mga false teachers. Ito ang wala doon po sa mga tagapagturo ng hindi mula sa Diyos. Sa makatuwid, wala silang dalisay na puso, wala silang budhi na masasabi nating malinis, at ang kanilang pananampalataya ay hindi tunay. So, hindi naman sa panghuhusga dahil yan po ang sinabi ng Biblia. Kasi kung i-check po natin yung salitang sincere faith, so bilang cross-reference po natin, ay tingnan po natin sa 2 Timothy chapter 1, verse 5. Dahil binanggitin po ito ni Apostle Paul kay Timothy. Ano po? Ano ba itong sincere faith na ito? So ano po sabi niya? Verse 5, 2 Timothy chapter 1. I am reminded of your sincere faith, a faith that dwelt first in your grandmother Lois and your mother Eunice, and now, I am sure, dwells in you as well. So, walang pagdududa si Apostol Pablo na ang pananampalataya ni Timoteo ay kung ano ang pananampalataya na ibinahagi sa kanya ng kanyang ina, na ibinahagi din naman sa kanya ng kanyang lola. So from the grandmother to his mother, and then to Timothy. Okay? Yun po yung makikita ho natin that yung pananampalataya na meron po ang lola at ang ina ni Timoteo at maging si Timoteo, so sinabi po rito ni Apostle Paul is sincere. Kapag tinignan po natin in original, ang ibig sabihin po nito is genuine. So ang ibig sabihin ay tunay. Ano po? So that is the word anupoklito. So, ibig sabihin is unhypocritical. Kapag sinabi po nating unhypocritical, without any pretense. So, walang pagpukunwari o walang pagpapanggap. So, yun po yung salitang sincere, na taglay ng isang tunay na tagapagturo ng kasulatan o ng salita ng Diyos. So, hindi siya nagpapanggap sa pagtuturo ng katotohanan. Nasa puso niya ang katotohanan, kaya niya ito ibinabahagi. Hindi, dahil nabasa lang niya, kaya sinasabi niya ito ang katotohanan. Ano po? So, ito po yung makikita natin. So, first, sincere faith is demonstrated by confidence in their talk. So sa kanilang pananalita, nandoon ang kanilang confidence that this is the truth. This is the word of God. Not the word of someone else. Ano po? Hindi po ito salita ng kung sino-sino. Kahit may mga writers po na ginamit ang Diyos para maihatid dito sa atin, there are more or less 40, but still, this is the word of God. Ito po ang salita ng Diyos. Kaya mahalaga po sa ating tuturo, sa ating pag-share ng salita ng Diyos, talagang i-emphasize po natin na ito po ay salita ng Diyos. This is the truth. Okay? Hindi ito basta lang na sinasabing totoo dahil may nagsabing totoo. O maraming nagsasabing totoo. Kaya mapanganib po yung maraming nagsasabing totoo. At marami hong napapaniwala dyan. Yung mga nai-scam. Ano po? Kikita ng malaki, maraming nag-i-invest. Yon. Nung nawala na yung nag-endorse, kalat ang paa. So ganun po, mga kapatid.
So, hindi tayo basta lang mapaniwala sa sinasabi ng isang taong ito ang totoo. We believe that this is the truth because this is from God. Amen? Ito po ay mula sa Diyos, katotohanan ng Panginoon. So, His faith is without any pretense, unlike that of the false teachers. Kasi nga, sabi po doon sa verse 7, kaya po sinabi ni Apostol Pablo na sincere faith, kasi sa verse 7, desiring to be the teachers of the law without understanding either what they are saying or the things about which they make confident assertions. So, hindi sila sigurado sa kanilang sinasabi. Hindi sila kumpiyansa doon sa kanilang sinasabi kung ito ba talaga ang sinasabi ng Biblia o ng kasulatan. Bagamat, sabi dito, they desire to be teachers of the law. Gustong-gusto nilang maging tagapagturo. Hindi naman yan sa gusto ng tao kasi yan ay tawag mo ng Panginoon. Di po ba? Remember in the book of Ephesians, it is God. Ano po? Na kung saan siya ang tumatawag ng apostol, ng propeta, ng pastor, ng guro. Di ba? For the church. For the equipping of the saints. For the edification of the church. So for God's purpose. Makikita ho natin, hindi ho tao ang mag-a-appoint sa kanyang sarili na maging tagapagturo. Sapagkat ang Diyos po ang nagbibigay ng discernment. Ang Diyos po ang nagbibigay ng kaloob na tayo po ay maging tagapagturo. Kaya doon sa 1 Timothy, makikita nga po natin na ang qualification po sa pagiging isang tagapagturo is yung aptness, di ba? O yung kakayanan. Pero hindi lang basta yung kakayanan na likas sa iyo, kundi ito ay gift na ibinigay din ng Panginoon sa iyo. Hindi yung basta na marunong kang magturo. Hindi yung dahil magaling kang magturo o magaling kang magsalita. It is the gift of God. Ito'y kaloob ng Diyos sa iyo. Una sa lahat, dahil ikaw ay naligtas. Ano po? So, the true teachers do not misunderstand the true nature and purpose of God's Word. So, talagang sa isang tunay na lingkod ng Diyos, kanyang lubos na nauunawaan. O nauunawaan niya sa abot ng kanyang understanding na kung saan ay binibigay ng Panginoon sa kanya. Kasi hindi naman ibig sabihin na pag naintindihan na natin ang Biblia, intinding-intindi na natin ng buo. Kundi, we always depend. Sabi nga, tayo po ay dumidepende sa Santong Espiritu na nagbibigay sa atin ng kaliwanagan or illumination. So, true teachers do not misunderstand the true nature and purpose of God's Word. And they do not mislead people and steer them away from the Lord Jesus Christ. So, hindi natin hinihila palayo sa Panginoon by misleading, through misleading. Ano po? Tuturuan mo ng hindi tungkol sa Panginoon. At marami hong umuusbong ngayon sa panahon natin na kung iba't iba ang kanilang portrayal sa Panginoong Jesus. Iba-iba ang kanilang pagtuturo when it comes sa personhood ni Kristo. Ano? So yun po yun. Ginagamit po nila ang kamangmangan ng tao. Sinasamantalan nila ang kamangmangan ng tao at ituturo nila na si Kristo daw ay ganito, na si Kristo daw ay ganito o ganiyan. Without knowing kung ano ba ang sinasabi ng Biblia. That's why it's very, sabi nga, timely and urgent para po sa atin na ituro sa kanila, sino ba si Kristo? Sino ba si Kristo sa Biblia? Hindi yung Kristo na kung saan ay tinuturo ng kung sino-sino. Okay? So that is demonstrated by confidence in their talk. So,
When we open our mouth, pag binubukan natin ang ating bibig, nandun yung ating kumpiyansa na ito ay katotohanan mula sa Diyos. Hindi yung malakas lang ang loob nating magsalita. Hindi yan ang ministeryo na ibinigay sa atin. Kundi sa ministeryo, ibinigay ng Panginoon sa atin ang lakas ng loob para tumindig sa katotohanan. At ipahayag natin ang katotohanan. Katulad po ngayon, Semana Santa. So yung mga reenactments ng kamatayan ni Kristo. Di ba? Yung mga reenactments about the passion of Christ, the suffering of Christ. So may napanood po ko sa social media na hinahampas ang Panginoon. So may gumanap ng Panginoong Jesus. Tapos hinampas ng mga berdugo. Ano po? Hindi nakapagpigil yung ina. Lumaban. Lumaban yung ina nung gumaganap na Jesucristo. Hinampas yung isang berdugo. Hindi nakapagpigil. Parang ibig sabihin, si Maria ba nung panahon na yun ganon? Di ba? So, nakita natin yung kumbaga nagiging siya, some kind of entertainment. Ano po? So, nagiging katatawanan na lang siya at hindi na tayo dinadala doon sa pinaka-ugat o pinaka-gitna ng pagsasadula na kung saan ay dapat ang makita ng tao yung paghihirap ng isang walang kasalanan. Ano po? Ang pagtitiis at sakripisyo ng isang taong walang kasalanan upang tubusin tayo at maligtas mula sa kamatayan. Okay? So they only give a moral lesson to follow example of humility and compassion without the invitation to believe in Him and be saved. Yun po ang problema. Mag-iwan lamang ng isang moral lesson na maging mapagpakumbaba at maging maawain. Pero hindi na unawaan ang tunay na dahilan ng kanyang paghihirap sa krus. At ito ay para sa ating kaligtasan. Kaya this is the time, again, this is the day of salvation. Ipahayag natin ang tunay na dahilan ng pagsasakripisyo ng ating Panginoong Hesus. At yan ang sinabi ng banal na kasulatan. So do you keep trusting in the Lord Jesus Christ and His Word? At patuloy tayo magtiwala sa Kanyang katuruan, sa Kanyang aral. At huwag nating hayaan na sa ating paghahatid ng Kanyang mensahe, meron tayong naidadagdag, meron tayong naibabawas sa Kanyang mensahe. And number 2, sincere faith is demonstrated by conviction in their walk. So not only in our talk, but also in our walk. Sa atin din pong paglakad, kinakailangan nakikita ang sincere or hypocritical na pananampalataya. So in 1 Timothy chapter 4 verse 12, ano po sabi ni Apostol Pablo kay Timoteo? Huwag mong hayaan ang sino mang hamakin ka dahil sa iyong kabataan. Sa halip, pagsumikapan mo maging halimbawa ng mga sumasampalataya sa pananalita, sa pag-uugali, sa pag-ibig, sa pananampalataya, at sa kabanalan. Sabi dito, no one despise you for your youth, but set the believers an example in speech, in conduct, in faith, and in purity. Kaya, in our walk, kamusta din? Ito ba ay match doon sa ating tinuturo, sa ating sinasabi? Kaya nga, ang laging makikita nating application dito is walk your talk. Di ba? Or walk the talk. So, nilalakaran natin, ipinamumuhay natin ang ating itinuturo. Okay? And also in Ephesians 4, verse 1, I therefore, a prisoner of the Lord, urge you to walk in a manner worthy of the calling. So, hindi lang basta tayo lumalakad
na tayo ang nasusunod sa paglakad natin, but worthy of the calling. Meron tumawag sa atin. At ano ba ang pamantayan ng taong tumawag sa atin sa ating paglakad? Ito dapat ang sinusunod natin. With which you have been called with all humility. So ito nga. Ito yung standard, mga kapatid. With all humility and gentleness, with patience, bearing with one another in love, eager to maintain the unity of the Spirit in the bond of peace. So hindi lang tayo basta lang nangangaral ng totoo, kundi nakikiisa din tayo sa katotohanan ito. Ano po? So we unite sa katotohanan. Hindi tayo humihiwalay sa katotohanan in practical sense. Na tayo ay mabuhay ng may kababaang loob, ng may kamuan, ng may pagtitimpi, ng may pagtitiis, sabi dito, forbearance, sa isa't isa, sa pag-ibig, and eager to maintain the unity of the Spirit. So tayo ay masigasig na mapanatili ang pagkakaisa. Hindi yun tayo ang nagpapasimula ng pagkakawatak-watak o ng kalituhan sa iglesia o kalipunan ng mga mananampalataya. So, kagaya nga po ng isang kasabihan, actions speak louder than words. It's the same. Sa sinasabi din po ng Biblia, 1 John chapter 3 verse 18, "My little children, let us not love with word or with tongue, but in deed and in truth." So hindi hanggang bibig lang po tayo when it comes sa pag-ibig o sa katotohanan, kundi, ang sabi dito, tayo ay umibig sa katotohanan. In deed and in truth. So, active. Okay? Aktibo ang pag-ibig na itinuturo ng Biblia. Kaya, love one another. That is the application. Alam natin yung principle. How about the practice? Naipapakita ba natin ang pag-ibig sa ating kapwa? Naipapakita ba natin ang pag-ibig na tinanggap natin kay Kristo sa ating katabi o sa ating mga unbelieving loved ones? Pag-ibig pa rin ni Kristo ang lumiliwanag sa atin. O yung luma pa rin, yung dati pa rin tayo ang nakikita sa atin. It somehow affects kung paano po tayo magtuturo ng salita ng Panginoon. Baka mangyari boomerang. Pagkakilala ko sa iyo hindi ganyan. Pagkakilala ko sa iyo ganito taliwas sa iyong tinuturo, taliwas sa iyong sinasabi. So mali, or talagang kailangan nandoon yung ating pag-iingat sa ating patotoo. So, this is the application. In your talk, dare not to add, subtract, or divide Scripture. Huwag sanang maging kasangkapan ng ating bibig na madagdagan, mabawasan, o mahati-hati, ang kasulatan. And in your walk, set yourself to all believers as an example and to all unbelievers as what the Lord Jesus has shown to the world. Ano ba ang ipinakita ng Panginoon sa mundong ito na kanyang halimbawa? 1 Peter chapter 1 or chapter 2. Tingnan po natin. First Peter chapter 2 verse 21. For to this you have been called, because Christ also suffered for you, leaving you an example, so that you might follow in his steps. He committed no sin, neither was deceit found in his mouth. When he was reviled, he did not revile in return. When he suffered, he did not threaten, but continued entrusting himself to him who judges justly. He himself bore our sins in his body on the tree, that we might die to sin and live to righteousness. By his wounds you have been healed. For you were straying like sheep, but have now returned to the shepherd and overseer of your souls. So, Christ, sino siya bago doon sa mga taong umalipos na sa Kanya? Sino siya bago doon sa mga taong bumugbog sa Kanya?
Tamang ano yan, timely ho, because muli po natin gugunitain yan sa Friday. Sino ba si Kristo habang siya'y pinahihirapan? Ano ang kanyang naging reaction nung siya ho ay pinaratangan bilang isang kriminal? Nung siya ho ay pinutungan ng koronang tinik? Ano po ang reaksyon ng Panginoon? Ano ang nasa isip ng Panginoon? Ano ang lumalabas sa bibig ng Panginoon? Baka ma-preempt ko si Brother Ivor eh. Kasi siya naka-assign doon. Okay? Sa isang wika ng ating Panginoon. Ang kagustuhan pa rin ng Diyos ay ang kaligtasan ng mga taong ito. Kaya mga kapatid, kung ano ang nasa puso ng Panginoon, ito rin ang nasa puso natin. Sa tuwing magbabahagi tayo ng kanyang salita. Hindi tayo hesitant na ibahagi ang salita ng Diyos kasi may ginawa to sa ating hindi maganda nung araw. Ano? O dahil baka naman meron namang iba dyan na pwedeng mag-share at sila na. So hindi tama ang ating goal. Ano? We miss the point bilang isang minister ng Panginoon. Bilang isang tagapagturo ng Panginoon. We long na tayo po ay mapakinggan ng lahat. Kung ito ay salita ng Diyos. Kaysa naman, ang gusto natin, mapakinggan tayo ng lahat at ang ipagmamayabang lang natin ay ang ating sarili. Kung itataas natin si Kristo, then it is right. Amen? Amen. Yan ang tamang motibo natin. Kung ang itataas natin ay si Kristo, yes, tamang mapakinggan ito ng lahat. Pero kung gusto mong mapakinggan ng lahat at ang itataas mo ay ang sarili, kaysa may alam kang ganito o may alam kang ganyan. Taliwas ito sa sinasabi ni Apostol Pablo. Nakatangi ang isang tunay na lingkod ng Diyos. Kaya muli, mga kapatid, tayo pong lahat ay tinawag ng Diyos. As long as kung alam natin tayo ligtas, we are also called to speak. And as we speak, isaalang-alang po natin kung saan ito nanggaling at kung ano ang magiging galaw nito sa mga taong makakarinig. Hindi ho ito sa atin. Ito ho ay ministeryo ng Panginoon. Kaya tayo po ay patuloy na magpagamit sa Diyos, consistent sa mithiin ng Panginoon na may hatid ang kanyang salita. At ang ministeryo ho na ibinigay sa atin ng Panginoon ay ministeryo ng pag-ibig. Tayo po'y manalangin. Salamat po, Panginoon, sa iyo pong salita. Salamat po sa puso na inyo pong ipinagkaloob sa amin. The pure heart, good conscience, and sincere faith. Na ito din po ang aming kahilingan, Panginoon. Na hindi po kami maligaw sa alinman sa tatlong ito. Sa tuwing kami po ay inyo pong tinatawag para po mangaral at magturo ng inyo pong salita. Magpatotoo kami ng inyo pong pag-ibig at makita din po ito sa amin, O Diyos. Kung paano po kami umabot sa kanila. At sa inyo pong kalooban, Panginoon, ay ikaw pa rin ang maitaas sa amin pong papagamit sa iyo. Ikaw po ang mag-glorify, Panginoon, sa amin pong pakikiisa sa ministeryo. Salamat po sa lahat ng inyong pong salita na naihatid po sa gabing ito. Sa iyo pong kapurihan, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Sa Diyos po ang kapurihan.